Ang pamagat na pagninilay natin ay ilang beses ba? Kung tayo ay kalarawan ng Diyos, siguro magandang isipin na ang pananalangin ay parang pananalamin. Para kang nakaharap sa salamin. Kaya kung tulad ni San Pedro, naitatanong din natin sa Panginoon kung ilang beses ba tayong dapat magpatawad sa kapatid na may atraso sa atin. Nai-imagine ko ang Panginoon na parang larawan sa salamin, uulitin niya sa atin ang tanong sa Kanya, ikaw, ilang beses mo ba gustong patawarin kita sa tuwing magkasala ka sa akin? At siyempre, pwede tayong mga tuwiran at magsabi sa Diyos ng ganito, Lord naman, tao lang naman po ako. Hindi naman ako Diyos. At ganito ang sasagot niya sa atin, oo, alam ko kung sino ka dahil ako ang lumikha sa iyo. At niloob ko na maging katulad kita. Kaya nga gusto kong matuto kang magmahal na katulad ko rin. Yan lang ang makapagpapaangat sa pagkatao mo upang ikaw ay maging kawangis ko. Kaya nga siguro sa Ama namin, sa panalangin tinuro ni Jesus sa atin, ganito yung sinasabi ng linya tungkol sa patawad. At patawarin mo kami sa aming mga sala para kapara ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Kapara ng, ibig sabihin, kagaya ng ang pagiging alagad ay pagsusumikap na gumaya sa pag-ibig ng Diyos na pinakilala niya sa atin sa pamamagitan ni Jesucristo. Di ba? Imbes na balaan niya ng parusa ang mga nagpako sa kanya sa krus, patawad ang hiniling niya para sa kanila. Tandaan natin si Kristo ay Diyos na totoo, pero tao ring totoo. Kaya siya yung binigay ng Diyos sa atin bilang huwaran ng pagpapakatao na pwede nating gayahin. Ito ang simpleng kahulugan ng maging Kristiyano. Ang mamulat tayo na hindi lang tayo mga anak ng tao, tinawag tayo upang maging anak ng Diyos, gagaya ni Kristo. Bakit? Ano bang sumisira at madalas nagpapababa sa pagkatao natin? Kundi ang pagtatanim ng galit at hinanakit at ang pagnanasang makaganti. Yung bang dahil sinaktan ka, gusto mong manakit. Ibinababa tayo ng pagkamuhi at hinanakit sa level ng taong hibang na wala sa sarili. Sa ganyan, imbes na si Kristo ay si Satanas ang ginagaya natin. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, ganyan din ang pinalalaganap na pag-iisip ng mga nauuso na naman ng mga politikong populists. Ang katuwiran nila ay ganito, unahan lang yan. Banatan mo na sila bago kanila banatan. Kalaban yan eh. Terorista yan eh. Illegal migrants yan eh. Drug addicts yan eh. Criminal yan eh. Di in-neutralize
para mabawas-bawasan daw ang mga salot at para daw magkaroon ng kapayapaan sa ating lipunan. Binomba nila ang 168 na estudyante sa isang elementary school. Pinasabog nila ng patraydor ang isang barko na hindi naman armado. Mahigit 80 ang namatay at 50 ang missing. At binalaan pa nila ang mga tumulong nag-rescue sa mga biktima. Ay, kahit na mapasuko nila ngayon ang Iran, sigurado kaya ang Amerika at Israel na hindi sila babalikan dahil sa tindi ng galit at tindi ng sakit na idinulot nila sa mga taong walang kalaban-laban? Ganti-ganti lang hanggang magkaubusan itong ganitong klaseng sakit at hinanakit, itong nagtutulak sa atin sa pagkagunaw ng mundo. Kapag ganito na ang nangibabaw sa mga bansa, pagkamuhi, parang lason ho yan sa kaluluwa ng tao. Ang pagnanasang gumanti ng mata sa mata, ngipin sa ngipin. Kaya nga di ba, binaliktad ni Jesus ang golden rule. Kasi ang original formulation nito ay negative. Kung ano ang di mo gusto na gawin sa'yo, huwag mong gagawin sa iba. Binaliktad niya. Kasi kulang yun para kay Jesus. Ginawa niyang positive ang formulation. Gawin sa iba ang ibig mong gawin sa iyo. Gusto mong unawain ka? Umunawa ka. Gusto mong mahalin ka? Magmahal ka. Ibig mong patawarin ka? Magpatawad ka. Ibig mong pagbigyan ka? Magbigay ka. Gusto mong tulungan ka? Tumulong ka. At ibig mo bang mabuhay na walang hanggan? Maging handa kang ialay ang buhay para sa kapwa.